Sabi nila may sabwatan, it happened on their watch. So itong si Secretary Fiasco, hugas kamay naman, talaga, Poncio Pilato. Like, wow, hindi ko kasalanan niya. But guess what? Everything is your fault. It happens in your watch. Hello beauties and nerds, so welcome back to the new chapter of our adventure travel talk show. Magkakaroon tayo ng maraming changes. As you notice, I'm gonna try my best na magsalita ng Tagalog kasi dati Amerikanong hilaw, puro Ingles ako. And I think the biggest changes na mapansin nyo is meron akong bagong ka-beauty na ating makakasama sa ating talakayan sa ating episode. So let's welcome her, Miss Cass. Hello guys. Sana maging interesting itong ating talakayan. Medyo kinakabahan nga lang ako, syempre first time ko. Yeah. Excited ka ba? Pero parang okay lang, hindi mukhang kinakabahan ha. Mukhang okay lang. Yan pala yung kinakabahan sa kanya pero mukhang cool lang siya. By the way, so I'm gonna call you Ka-Nerds and she will call you Ka-Beauties. Ka-Beauties. We are an adventure travel talk show. We literally travel. Nag-English na naman ako. So literally nag-travel talaga tayo. And yan nga, first na travel namin ni Miss Cass, kasama ko siya dito sa... Yes, dito sa Pinitisakan Falls. Pagpunta pa lang namin dito, napaka-adventure na. Nag-travel kami ng 4 hours at sumakay ng boat para makarating dito. At ayun nga, may 5 layers na courting, style courting ang falls. At sa dulo nun, may kuweba. At very nature talaga ang place. So yeah, visit nyo and tulad ni Miss Cass, first time niya lang pero enjoy din siya sa... Yeah, we wanna promote outdoor at saka nature. So yun, Miss Cass, excited ka na ba sa ating first topic sa new season na ito? Very excited. Sure ka ba dyan? Alright, so... Yes. Okay, so sabi nga natin, tayo ay adventure traveling talk show. So what better way to start yung ating new season or new chapter by talking about tourism. So tourism, so ngayon siguro I'm sure narinig nyo, I'm sure alam mo rin. Yes. Meron tayong bagong, ang ating Department of Tourism ay may bagong campaign. Kasi kung natatandaan nyo before, ang naririnig nyo lagi, it's more fun in the Philippines. That was the old tagline. Yes, Ember. Tayo nga mga ka-beauties, may bagong campaign ng tourism at ang slogan nila ay Love the Philippines. Yes. At napanood ko na rin yung mga videos. Anong masasabi mo? Napakaganda ng mga videos. Kaya-aya. Kaya-aya? Parang hindi kaya yung mukha mo. Parang hindi ka na... Pang nervous pa talaga ang ating ka-beauties. So, Miss Cass, bakit mo nasabi? Maganda yung mga place. Banana Rice Terraces, Chocolate Hills, yun, marami pang iba. Proud ako na i-promote sa buong mundo yung mga videos. Mga videos o mga lugar? Mga lugar. Kasi kung videos lang yun, hindi sila pupunta dito. Videos lang yung pupromote. Basta panood nyo ba? Anyway. Siyempre proud ako kasi bansa natin to eh. Sino pa bang magiging proud sa bansa natin? Siyempre tayo. Oo nga, tama ka doon. Sabi ko nga, nabisita mo na ba yung ibang mga lugar? Honestly, hindi pa. So yeah, so ang una talaga niyang nabisit itong so, iikutin niya yung mga nakita niya sa video. Marami talaga tayong magagandang. We have 7,000 plus islands. Ikaw naman, Ember, as a foreigner, proud ka ba na i-promote yung lugar natin? Yeah, so, as a foreigner, as a tourist, and napanood ko yung videos. Wow, gaganda pala ng 7,000 islands. Ever since, we always hear yung beaches. Pero, so many places pala nung mapanood ko yung videos. So many magagandang lugar na talagang
as a foreigner, talagang ni-visit ko siya. But, Miss Cass, alam mo ba? Hindi pa. I'm sure alam to ng mga ka-netizens na ito actually kanilang Love the Philippines campaign na nagkaroon ng viral scandal. Ano ba? Hindi ko alam eh. Huli kasi ako sa balita. Ayun, malalaman mo ngayon na yung isang vlogger ay nakita niya na yung ibang videos hindi daw sa Pinas. So like Banawe Rice Terraces, sa ano daw yon, sa Indonesia. Yung ibang desert, sa ibang lugar, sa Middle East or something. Yung airport, hindi sa Manila or Naya airport. Yung isang footage ng fisherman, it's not in the Philippines, it's in Thailand. So different places, so mga 4 or 5 videos. So itong Department of Tourism Secretary, si Secretary Frasco. Actually, everyone is calling her Secretary Fiasco. Dahil sa fiasco nga na yun. After nung magkaroon ng viral, nagkaroon kagad ng parang nag-apologize kagad itong DTV. Kasi dahil doon naman sa hugas kamay, Poncio Pilato, na ginawa ng Department of Tourism. Oh, hindi kami may kasalanan yan kasi kasalanan yun ng Nicolocoy na DTV sila gumawa. Naging parang katatawanan, kahiya-hiya tayo sa buong mundo. Sa mga media, naging katawa-tawa ng Pinas. And nagkaroon ng investigation with congressmen and senators. So it's a big issue. So, ano masabi mo ngayon? Proud ka pa rin ba na i-promote ang Philippines, knowing na yung iba doon hindi pala Philippines? Oo naman, syempre. Lahat ng mga nahalong footage, meron tayo dito sa Pilipinas. Na mali lang siguro sa editing. So, siguro may nagkamali. Actually, talaga nagkamali. Hindi lang sigurado nagkamali. So, pero yun, okay pa rin sa'yo. Proud ka pa rin. Proud pa rin ako. Hindi naman big deal sa akin. Ewan ko lang sa iba. Ikaw naman, Ember, proud, as a foreigner, proud ka ba na i-promote yung... Ako as a foreigner, hindi ko ipopromote kasi foreigner ako eh. Yeah, foreigner. Ang tanong mo talaga is kung gusto ko pang mag-visit. Kahit yes. Na. I-visit ako. Alright. Yeah, so since I'm based in the US and as an American and as a Pinoy, by the way, tulad ni Miss Cass, proud ako no matter what na i-promote ang ating home country. No matter what, we still have to be proud of our own. Be proud of it na i-promote pa rin. Admit, we made a mistake. Pero yung nakakalungkot, kasi yung ibang ka-netizens nating Pinoy, parang dinadown pa tayo, di ba? I mean, so, every time na ba nagkakamali tayo is, oh yeah, palpak kami. Tapos kakahiya mo pa yung kapwa mo Pinoy. So, paano tayo unlad? Paano mo ma-achieve yung ating goal na magkaroon na maraming tourists? But as a foreigner, as an American, kunyari, hindi ko alam yung mga ganon. I wanna visit the Philippines and then I found out na, oy, may issue pala yung kanilang videos. Doesn't matter. Kasi they have others na places na magagandang lugar. So yan, sa akin nga, hindi siya big deal and I can speak for all foreigners. Yeah, we visit pa rin. Sa tingin mo, Ember, sino ang doon sa nangyaring scandal, sinong pwedeng sisihin sa tatlo? In my opinion, walang dapat i-blame kasi it happens, nangyari na. So may consequences na lang so whatever consequences is, that's exactly the accountability kung sino yung people made mistakes. So sa akin, okay lang sa akin. Disagree ako. Disagree ka? Okay. For the first time, meron tayong argument. Gusto kong marinig yan. Ganda. Okay. Sabi mo kasi walang pwedeng sisihin. Okay. Lahat sila may mali eh.
Yung Okay. silang tatlo. Okay. Una, yung tourism. Pangalawa, yung agency. Pangatlo, yung vlogger. Okay. Yung tourism, siya yung ano mas malaki dapat yung responsibilidad niya doon bago ano yung videos, kailangan i-review niya muna. Bago niya release. Example, ako yung company na nag-hire ng agency para ma-promote yung product ko. Beauty products. I think beauty products ang ano nito Kasi beauty siya Halimbawa, may product ako na Eyeliner. yes, I think. eyeliner. Siyempre, i-check niya muna kung tama yung product na Nilagay doon sa video. Exactly. ilagay dun sa video. Oh. O paano po kung mali? Di, kasalanan nyo nung So, ano. kung let's say, Cassandra eyeliner yung product mo. And Tapos, then, ang nilagay ibang name, hindi Ibang Cassandra. Oh, exactly, yeah. Kasi in-approve mo diba? So, nirelease mo, yeah. A lot of people don't understand that and it happened on their watch. So, itong si Secretary Fiasco, hugas kamay naman, talaga. Like, wow, hindi ko kasalanan niya. Well, guess what? Everything is your fault. It happens in your watch. You guys release it in the first place. Hindi nyo man lang nirepaso. Tama ba? Tagal to. Repaso review. Sige, okay na yan. Maganda. Nirelease nila. May tamad na hindi gumawa ng trabaho. Kasi hindi nila check. Dinoble check. pangalawa, yung agency, kasi trabaho niya yun Dapat alam na niya yung ano. Nag-hire ako ng agency. May name na Cassandra, yung eyeliner Yeah, ko. Cassandra eyeliner. That's your product. Okay. Tapos iba yung nilagay nila. Mali talaga niya yun kasi bakit hindi Cassandra yung nilagay niya doon sa eyeliner ko? Yun yung Exactly. Yeah. kasi I'm sure naman binigyan sila ng tourism ng mga videos na yun ang ilalagay nila doon, pero iba yung nilagay nila, hinaluan ng ibang footage. So, Ibig sabihin, hindi nila ginawa ng maayos yung trabaho nila. exactly. Narinig natin yan Pwede na to. Diba? Pwede na to. So yun. Isa sa mga napansin ko na attitude ng nating mga Pinoy na yung katamaran, imbis na gawin yung maayos, excellent na job. Pwede na to. O baka, diba? Okay na yan. Akala nung agency, hindi mapapansin yung ginawa nila. Yun nga. Yung ganong, pwede na yan. Akala ko, hindi mo papansin netizen pa naman, masyadong matatalino. Professional Dapat advertising alam nila agency. Sikat silang agency hindi man lang sila nag-budget na, punta kayo doon sa Banawe, punta kayo doon sana, mag-film kayo at para mailagay natin dito. So they got it probably mga stock footage lang. Remember na you're promoting the Philippine country. At ito pa, yung vlogger ang nakakita ng nahalong footage. May mali din siya kasi dapat hindi niya muna ini-reveal. Kinip niya muna tapos nirekta niya sa tourism. Kasi kasiraan din natin yun Exactly, yeah. Parehas lang din dun sa akin. Dapat yung kaibigan kong nakabili ng product ko, bumili ng product ko, hindi niya muna ni-reveal. Dapat nirektan niya muna sa akin. Uy, kulo pa. Kolokay. Yeah. Kulukay. Dapat mali, ba't hindi Cassandra yung name ng Ng product. ng product mo? Same thing din doon sa tourism. Dapat, Well, some vloggers kasi gusto na, sisikat siya pag ano. So, sana they actually contacted the tourism. Oy, mga bossing, yung video na nirelease nyo, may palpak. You wanna correct it first before they update nyo pa. Kasi kung hindi dahil sa pagbulgar niya, maaaring hindi niya binulgar, malalaman din yon kung malaman pa yon ng ibang lugar, ibang tao, taga Indonesia or taga ibang lugar. Oh, teka, wait, hindi sa inyo yan, sa amin, mas kakahiya, diba? Kahiya. That's a good natalakayan, mga ka-beauties and ka-nerd. I disagree dun sa blaming. So let's just move on
Ba't kailangan pang magsisihan? I agree dun sa getting our officials and people knowing who's accountable so that we can correct our mistake and para hindi na maulit. Pero, Miss Cass, ang question ngayon ganito, mga ka-nerds. Sama na rin ang ka-beauties. Oh yeah, mga ka-beauties and ka-nerds. Dahil ba dito sa viral, sa tingin nyo, anong effect nito? Magiging successful ba? Or failure ba dahil nga naging katawa-tawa tayo? Sa tingin mo, Miss Cass? Hindi naman makaka-apekto. Bakit? Hindi naman big deal yun eh. Hindi big deal, okay. Malalaman natin yan kung effective ba or success. As far as you know, yung tourist na quota ng tourism, 3 million? 3 million. Yeah, hindi na masama. Maka 3 million tayo, okay na, di ba? 3 million, okay na ba sa'yo yan? Okay naman. So, as of this moment, so let's check it out. Parang hindi ka naaya. So, yan, maintain mo lang yan. So, Alam mo ba, Ember? ano yan? Wala akong idea. About Next episodes, yung aring nawala na naman. ka-beauties. Well, cut. So, yan yung dating mo. Yun, excited ka. Yes, natapos yun. At ikaw naman, Ember. Di ba kung tumawa yung parang, yan, ganyan ka magsalita, di ba? Ganyan ang sabihin mo sa akin. Wait, Robert, ka naman, nagmamadali ka eh. Huwag mo